Hindi ako nagtataka na gagamitin ng rehimen ni Khomeini sa Tehran ang sitwasyon para sa kanilang sariling kapakinabangan. Sa simpleng paraan ng paghikayat sa Estados Unidos na dapat nilang isama ang usapin ng Lebanon sa negosasyon ng Iran at Amerika. Diyan nagsimula ang problema. 2 buwan na nakalipas sa Washington, malinaw na kinumpirma ng administrasyon na may negosasyon sila sa Islamikong rehimen sa Iran. May masasabi ako tungkol dyan. Pero ang pagdagdag sa Lebanon at Hezbollah sa usaping yon ay mag-aanyaya at inanyayahan na ang Islamikong rehimen sa Iran na sila na ngayon ang magdedesisyon kung kailan gaganti ang Israel at kung kailan hindi gaganti ang Israel at kung ano ang gagawin ng Hezbollah. Ang pagkakamali ay ito, kapag sinasabi nating binobomba ng mga Israeli ang Beirut, ang totoo ay binobomba ng mga Israeli ang Daye. Noong ikalawang digmang pandigdig, hindi Amerikano ang bumomba sa Pransya, kundi sa mga Nazi sa Pransya. Dapat malinaw ito. Sa tingin ko, dapat munang mag-debate at mag-usap sa Washington bago pumunta sa reyon. Binobomba ng Israeli ang Hezbollah, hindi naman ang Beirut. Tinawagan ko mga kaibigan ko sa Beirut, sabi nila hindi sila binobomba, kundi sa Dahye sa Hezbollah. Nasa kabilang bahagi iyon ng Lebanon at karamihan sa Lebanon ay ligtas. Ngayon, bilang tugon sa tagapagsalita ng parlamento sa Lebanon, ang tagapagsalita ng tinatawag na parlamento sa Iran o ng Islamic regime, 70 hanggang 75% ng Lebanon ay tutol sa Hezbollah. Iyan ang naintindihan namin mula sa mga negosasyon sa Washington. Yan din ang naintindihan namin sa nakalipas na 25 taon pagdating sa mga demonstrasyon at eleksyon. Ang Hezbollah ay hindi Lebanon. Kaya kapag lumalaban ang Israeli sa Hezbollah, ibang digmaan yon. Ang Lebanon ay nasa Washington nakikipag-usap sa Estados Unidos at Israel ukol sa posibleng proseso ng kapayapaan. Tatapusin ko sa pagsasabing kung pipresyurin natin ang Lebanon dahil sa Iran negotiations, kinokontra natin ang mga epekto ng kapayapaan. Hindi tayo magkakasundo kung hahayaan natin ang Hezbollah hadlangan ng Israel sa pagpigil ng terorismo sa Lebanon. Mas nakakagulat marinig si Donald Trump na tawaging maliit at walang saysay ang drone attacks ng Hezbollah, habang sinasabing may karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili. Pero sabi niya, hindi na dapat magkaroon ng dagdag na pag-atake sa Lebanon. Anong ibig sabihin nito para sa Israel laban sa proxy na suportado ng Iran? Anong bansa ang magtitiis ng regular na rocket at drone attack laban sa kanilang civilian? Tapos, sasabihan pa ng ibang bansa na huwag gumante. Tingnan mo, bago ako pumunta at bisitahin at suriin ang posisyon ng Israel, mayroong posisyon ng Amerika, isang posisyon ng Amerika na itinuturing ang Hezbollah bilang isang teroristang organisasyon. Isang posisyon ng Amerika na inihayag ng administrasyon ng mismong Pangulo na maraming beses at mayroon siyang magagaling na tagapayo na orihinal ding mula sa Lebanon na dapat ay mas nakakaalam na ang karamihan sa mga mamamayan Lebanese ay laban sa Hezbollah. At kung ang PG Islands o Israel o Switzerland ay umatake sa Hezbollah para pilitin itong umalis sa pananakop nito, dapat yon ang maging posisyon ng US. Kaya ito ay isang debate na kailangan gawin sa Washington. Dapat makatanggap ang presidente ng pinakamahusay na briefing mula sa mga nakakaalam sa kagustuhan ng mga Lebanese, Lebanese-American at karamihan ng Amerikano. Pero siya pa rin ang presidente. Oo, pwede siyang gumawa ng panlabas na patakaran at makipag-usap sa kaalyadong Israel. Maiintindihan ko ring may bahagi dito ang Israel. Pinakamahalaga, ang bahagi ng Israel dito ay nararamdaman nilang kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pero nababahala ako tungkol sa ating talakayan dito. Dapat nating bigyan ang Pangulo ng malinaw na pagsusuri at pananaw sa sitwasyon sa Lebanon. 30 segundo na lang bago break. Kung may mapirmahang kasunduan, kaya ba ni Donald Trump itong ibenta sa mga Amerikano bilang tagumpay? Alam nating mahalaga ang mga detalye. Paano niya ipinaliliwanag na ito ay isang tagumpay? Magkakaroon ako ng bagong pananaw. Matalino si Pangulong Trump. Alam niya ang gusto ng karamihan ng Amerikano at dumating siyang may malakas na suporta. Malaking bahagi ng karamihan ay mga evangelical Kristiyano, Katoliko, konserbatibong Amerikano at mga taong mula sa gitnang silangan. Kaya niya maintindihan ang pananaw nila bilang mga Amerikano. At lubos akong nagtitiwala sa kanyang pananaw at sa kanyang kakayahang maintindihan yon at maiparating ito sa publiko ng Amerika.